Pag tinulungan mo, ayos. Kaso walang katapusang tulong yon. Kasi once na hindi ka na nakatulong, nagbago ka na, masama ka na, mukha ka ng pera, yun yung dating sa'yo. Tayong mga negosyante, hindi tayo trained na mamili ng maayos na damit. Hindi tayo dun sanay. Dahil yung utak na nga natin, mula simula, lahat ng pera sa negosyo. Ngayon, pag bibili tayo ng para sa sarili natin, parang pagkabigat-bigat, ano? Parang mali. Pero bibili ka lang naman ng polo shirt, bibili ka lang naman ng sapatos na kailangan mo naman talaga, pero parang ang bigat-bigat. Sa akin, ang namimili ng mga gamit ko, nanay ko sa misis ko, pag nakita nila na luma na yung, parang luma-luma na yung suot ko, sila na bibili ng bago. Ngayon, darating na lang sa akin yung bago na. Kasi pag ako ang bumibili para sa sarili ko, parang ang bigat-bigat. Pag nakita nila yung sapatos ko, luma-luma na, sila na bibili. Ito, sapatos mo, ngayon na lang. Parang ang bigat gumastos para sa sarili natin. Para ano siya may good sa bad. May good sa bad para sa sarili natin. Kaya nga tayo negosyante, kaya nga nagpa-progress yung business natin dahil sa pag-uutak natin na no expense sa sarili. No expense sa sarili. May catch nga lang. Ngayong nagvo-vlog na tayo, ito ang catch. Ngayong nagvo-vlog na tayo, yung representasyon natin sa sarili natin sa internet, madali lang bihisan kasi pantaas lang naman ang bibihisan mo sa video eh. Pero may problema. Pag nasa labas na kayo, ako madalas ko itong ma-encounter. Pag nasa labas kasi ako mga kasosyo, ang bihis ko lang, naka-short, naka-chinelas, naka-t-shirt. Hindi mukhang ako talaga. Ngayon, lahat ng nalapit, nagtataka ko ako ba talaga si Kasosyong Arvin? Hindi, Kasosyong Arvin, kayo ba yan? Kasi nga, ano lang talaga, nakapambahay lang, kahit saan ako, kahit nasa mall ako, kahit nasaan. Eh, yun yung presko eh. Yun yung masarap lang dali. Saka sanay tayong ganun lang. Hindi naman tayo pasiklab sa labas. Kaso, sa totoo lang hindi siya inspiring na makita tayo sa labas na mukha tayong gusgusin. Hindi maganda. Kasi pag kayo, nagko-contenta kayo, mga kasosyo, di ba? Hindi talaga malabo na may makasalubong kayong nanonood sa inyo na impluwensyahan nyo. Ngayon, pag nagpa-picture yun ng gula-gulanit yung mga suot natin, tapos ipopost yun, yari tayo doon. Yari. Sa IKEA lang, nung Sabado, sa IKEA, pumunta kami ng misis ko kasi naglilipat ako ng opisina eh. Tumingin siya ng mga bagong gamit doon. May nakasalubong ako isang kasosyo. Nandito na rin nung last year, nung anniversary. Pinost ko nga yung picture noon eh. Pa-picture kami. Tapos yung kumakain kami sa IKEA, yung katabi pala namin, kasosyo din. Nag-chat nung kahapon, kagabi lang pala. Nag-chat. Nabasa ng misis ko, sabi, Kasosyo Arby, nasa IKEA ba kayo nung Sabado? Kasi katabi niyo yata kami sa mesa kumakain, kaso hindi ako sure kung kayo talaga yun eh. Hindi sa sure kung ako talaga yun kasi nga yung itsura ko, hindi mukhang negosyante. Hindi sila sure kung ako kasi hindi sila makapaniwala na gano'n yung itsura ko sa labas. Pero masaya yun, kasusungabin. Po? Masaya po yun. Kaya nga po eh. Ano siya, dahil kung titignan nyo, totoo lang ako eh. Ito talaga suot ko eh. Masaya akong suot ko to. Hindi naman ako nagpapayabang. Ito. Pero pag titignan mo yung trabahong content creator, ang iba kasing tawag sa content creator, influencer. Di ba? Ibig sabihin, we really influence others talaga sa lahat, sa maraming aspeto. Sa pag-iisip, sa paggalaw, sa nakaka-influence tayo sa ating appearance, sa buong tayo, influence tayo talaga sa iba. Kasi we put ourselves na sa public eh. Nasa public consumption ka na ngayon kahit saan ka magpunta. Batiin ka man o hindi, titignan ka nun at ma-influensyahan mo yun. Bato, ganyan-ganyan. Tapos, nagta-tricycle. Ganito ganyan. Tapos, nakachinelas lang pala to. Kailangan, bilang ngayong content creator tayo, babalance natin yun. Need nyong mabalance.
Mahirap tong nunukin, pero trabaho na natin talaga magbihis. Trabaho na natin na bihisan yung ating sarili ng hindi mahal, maayos. Iba yung mahal sa maayos. Magkaiba yon. Totoo Trabaho po yan, kasosyong sa Arvin. Sil. Ako din po, Mm. napagsabihan ako ng mga kaibigan ko rito. Ano na daw ang itsura ka, ano nangyari sa'yo. Tapos, panahon na para bumili ka ng ganda. Ganun, pinabili na ako ng ganda. Ano, naawa na ako sa sarili ko. Si Kasosyong Sil, napakasimple lang din talaga. Napakasimple. Ilang beses nang umarap sa akin si Kasosyong Sil, napakasimple lang. Yeah, ano, yung ibang tao ang nakakakita sa atin na, syempre, ibang tao alam naman na, kaya mo naman yan, bakit hindi mo man lang ayusan yung sarili mo? Ganun eh, sila yung naaawa sa atin. Kaya mo Grupo naman, nawa. sila na naawa sa atin dahil nga yung mindset natin, hindi tayo talaga magastos sa sarili. Sa iba, napakagastos natin. Sa negosyo, sa pasahod, diyan tayo maluho eh. Yan yung mga bisyo natin eh. Yung punto na, subconsciously natin, ayaw nating iangat yung sarili natin. Kahit naman kaangat-angat na tayo, parang pinipilit natin, hindi, dito lang ako, ito lang. Dahil mayroon tayong something sa past o kaya may iwan na iniisip natin yung isipin nila, kaya tayo stay lang. Naano ko rin yan eh, napapasok din sa isip ko yan na pag nandun ka na naman talaga eh. Sabi na nating hindi yung nais nating yaman, pero meron na. Pero tayo, gusto pa rin nating manatili na, hindi, dito pa rin ako. Kasi nga, pag masyado kong inangat na yung sarili ko, okay lang naman sa ibang tao. Pero dun sa mga dating tao sa buhay ko, sila yung hindi magiging okay. Sila yung pag nanasahan ka na ng hingan ng pera, tapos kung hindi ka hingan ng pera, o hindi makahingi ng pera sa'yo, sila yung magsasabi sa'yo na nagbago ka na, mukha ka ng pera ngayon. Grabe, no? Imbis na ganahan kang maging mayaman na mayaman, magtagumpay na magtagumpay. Ngayon, ikaw parang every time na may chance kang maging umasenso ng sobra pa, pero alam mo, naku, pag ginawa ko to, katulad itong pagko-content, maraming kasosyo ganito isip, pag nag-content ako, wag na lang kasi isipin ng mga kamag-anak ko, ang yaman-yaman ko na, tapos successful ko na. Tapos pag nanghingi sila ng pera, sabihin ko wala akong pera. Eh, totoo namang wala tayong pera. Kasi nasa negosyo. Hindi sila maniniwala. Kesyo ganito, content-content ka, kesyo ganyan. Pasyal ka dito, pasyal ka doon. Meron nga akong isang malapit sa akin, no? Malapit sa akin. Tinutulungan niya yung pamilya niya. May sakit yung isang kapatid niya. Ngayon, syempre tinutulungan niya yun. Eh, hindi mauubos naman yung tulong talaga eh. Mauubos yung pera mo talaga kakatulong, lalo na kung may sakit. Dumating sa punto, wala na siyang matulong. Eh di, wala na siyang mabigay. Ngayon, lumabas siya. Parang nag-mall lang kasama mga kaibigan. Nag-mall lang ha, kasama mga kaibigan. Nag-post na nasa mall. Ala, eto na. Tinadtad na siya ng chat ng mga kamag-anak niya na, Kesyo, tandaan mo na mas mahalaga ang buhay kaysa sa sariling pangkasiyahan. Sa mga ganong message sa kanya. Grabe, nag-mall lang naman yung tao. Baka nga mamaya nag-Dunkin Donut lang yun eh. Para lang ba maibsan, 'di ba kaya ka naman nagmo-mall lang, kumakain sa labas, hindi naman dahil ang dami mong pera eh. Gusto mo lang ma-relax ng konti, 'di ba? Gusto mo lang maparamdam na good job ka ngayong week. Sa katamang pasya nag nag-post lang na nag-mall, oh. Tad-tad siya ng message sa mga kamag-anak niya na napakamakasarili mo, inuuna mo pa yung sarili mong kaligayahan. Yung kapatid mo halos mamatay na, hindi mo tulungan. Eh samantalang dami na natulong. Ay, nako talaga balik tayo na magbabago talaga niyan. Ewan. Kasosyo Arvin, Yes, kasi si Lizelle. good morning po sa lahat. Morning, Mai-share morning. lang ako tungkol dyan. Minsan po kasi, yung mga ganong pangyayari, halimbawa may sakit yung kamag-anak o anak nila, parang yun yung gagawin nilang dahilan para makapanghingi ng pera.
Sa Mhm. totoo naman may pangbayad sila, eh, kukondinahin ka lang talaga nila para ma-feel mo na, "Ay, parang ang sama ko namang tao kasi hindi ko natulungan Hmm. 'yan." Parang gano'n. Bibigyan ka nila ng bigat. Tapos pag Yes. nagbigay ka, at least, dami nilang pera. Gana. Ay, So, may totoo po. sobra sila. May sobra sila. Okay. Opo, opo. May sobra sila. Kung di ka magbigay, at least nabigyan ka nila ng bigat, ano? Hindi naman natin nilalahat, pero totoo yan sa kultura nating mga Pilipino. Imbis na ma-encourage ka nga na magpayaman, mag-ayos ng mag-ayos, every time na aangat mo yung sarili mo, may pupul sa'yo pabalik. Mayroong magbibigay sa'yo ng bigat na, ang yaman mo na? Pues tumulong ka dito. Pag di ka tumulong, salbahe mo. Inuuna mo yan. Hindi mo madadala sa langit yan. Paano ka gaganahang magpayaman lalo na magpayaman? Kaya ang ending nga, titigas yung dibdib mo. Patitigasin mo yung dibdib mo na kahit ano sabihin nila, ay naku, wala na akong magagawa. Kaso pag marupok tayo, ano mangyari? Ibibigay natin lahat ng meron tayo. Kaso, kung titignan mo sa perspektibo ng negosyo, hindi mo naman mapalago yung sariling iyo. So, paano dadami yung pera mo? Imbis na sana mas marami kang maitulong, hindi. Hindi naman maintindihan ng mga naiwan natin yun sa probinsya o naiwan natin na kamag-anak sa Pilipinas. Kasi ang sa kanila lang, pera ngayon, pera ngayon. Hindi nila nakikita yung future. Hindi nila naiintindihan na, huwag niyo muna akong hingan ng pera ngayon kasi pinapalago ko yung negosyo. Pag lumaki to, mapayat ang 1 milyong babagsak ko sa inyo dyan buwan-buwan. Pero wag muna ngayon. Kasi yung perang to puhunan eh. Kaso, sumbatan ka ba naman na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pangsariling kasiyahan? Lang yan. Nagkape lang sa mall. Nagkape lang naman. Ay, nako. Tayo kasi makapagbago niyan eh. Tayong mga negosyante. Kung di rin natin sila tuturuan, hindi sila matututo. At hindi natin sila matuturuan kung hindi titibay yung dibdib natin. Lahat ng kamag-anak ko sa Bicol, mga kasosyo, maniwala man kayo sa hindi, kinuha ko ng trabahante. As in lahat. Ngayon, naubos na lahat ng kamag-anak ko sa Bicol kasi lahat yon tinalipandas lang ako at ang pamilya ko. Totoo. Ang pakay mo lang naman kaya gustong umasenso kasi para gumanda na rin yung buhay ng pamilya mo at saka yung lahi mo. Mabigyan sila ng trabaho pag kailangan nila. Kaso sa hindi malamang kadahilanan, yung mga kamag-anak pa talaga ang tatalipanda sa'yo. Hindi mo maintindihan talaga. Hindi mo maintindihan talaga. Uunahin mo silang kunin kaysa ibang nararapat. Kasi nga at least magpasahod ka sa pamilya mo sa angkan mo na pupunta. Kaso wala eh. Magte 20 years na ako negosyante. Yun ang konklusyon ko. Nagsimula ako magnegosyo kasi gusto ko mabigyan ng trabaho yung mga kamag-anak ko sa Bicol. Yun ang isa sa goal ko. Ang ending ngayon, lahat sila nabigyan ko na ng trabaho. Ang ending, ayoko nang magbigay ng trabaho sa kahit kaninong kamag-anak. Yun ang ending ko. Walang iya. Ewan ko. Pati tsuhing ko na wala ng trabaho. Nabigyan ko lahat ng trabaho yan. Kaso ang ending, wala eh. Tatarantaduhin ka sa dulo. Lalamangan ka sa dulo. Lulukohin ka sa dulo. Ba't gano'n? Ewan ko. Kasalanan ko ba yun? Hindi ako niniwala ng kasalanan ko eh. Hindi ko kasalanan yun. Ewan ko saan galing yung ano na yun, yung pag-uutak na yun. Ewan ko. Para bang panalo sila pag nalalamangan nila yung kamag-anak nila. Para bang ang galing-galing nila pag nakakagago sila ng kamag-anak nila. Pero pag sa ibang tao naman, ang ayos. Sad reality, sabi ni kasosyo Eric Erenyo. Tama, no? Meron akong bagong formula. Magalit na sa'yo lahat ngayon. Ngayon tibayan mo na yung dibdib mo. Huwag mo nang pautangin yung mga dati mong kumpare, tropa, kamag-anak. Huwag mo nang pautangin. Magagalit sa'yo lahat yun. Sisiraan ka nun. Gagawa pa ng kwento yun. Alam mo, wala ka namang kasalanan pero para mamatira ka, gagawa pa ng kwento. Lahat gagawin nun. Hayaan mo na. Ang goal, magpayaman tayo na magpayaman, magpaasenso tayo na magpaasenso. Pag talagang meron na tayo, lalapit ulit yun. Lalapit ulit yun. At mas magaang na magbigay kasi meron ka na talaga eh. Ngayon kasi ang hirap magbigay dahil totoo naman, lahat ng pera natin, pinapaikot pa natin. Wala pa talaga sobra. Kaya ang bigat-bigat pang magbigay. Magbigay ka man, ikaw talaga nawalan.
Ngayon, magpayaman tayo ng sobra. Magpasikat tayo ng sobra. Kasi naniniwala ako, mangangailangan ulit sila ng tulong. Ngayon, kahit gaano ka siniraan ng mga taong ngayon, kahit gaano ka tinarantado, babalik at babalik sila at hihingi ulit ng tulong. Ganong kakapal ang mukha ng mga yon. At sa oras at panahon na yon, sa taon na yon, matutulungan na natin sila ng maayos. Bati na kayo ulit nun. Bati na kayo ulit nun, promise. Magbabati din kayo. Ngayon, mag-away na kayo ngayon. Magalit na sila sa iyo ngayon. Sila naman nagalit. Siraan ka na nila ngayon. Eh wala ka naman talagang mabibigay eh. Ang mahirap kasi yung pilit yung tulong natin dahil nasumbatan lang eh. Yung pilit na tulong, hindi ka masayang tumulong kasi nakurutang ka eh. Talagang natanggalan ka eh. Yun ang pangit na tulong. Hindi ka masaya sa tinulong mo. Nasumbatan ka lang kaya ka tumulong. Yun ang maling pagtulong. At maling tao na tulungan mo nun. Kasi ang tunay na tulong, hindi bibigat yung dibdib mo. Ang tunay na tulong, gagaan dapat ang dibdib mo. Hindi yung tumulong ka na nga, ikaw pa malungkot. Binigay mo na nga lahat-lahat sa'yo, nangutang ka pa para may mabigay, tapos may maririnig ka pa. Anak ng tinapa naman talaga. Nakaka-bad trip naman talaga. Maling tulong yun. So wag na tumulong. Wala ka talaga matutulong eh. Okay lang yun, tanggapin na natin. Magpayaman tayo na magpayaman, magpaasenso tayo na magpaasenso. Darating ang taon, 5 years, 10 years from now, hihingi ulit ng tulong yun. Kasi ang kakapal talaga ng mukha nila eh. Yung wala silang hiya talaga. Sobrang kapal ng mukha nila, siniraan ka na nila, niloko ka na nila, tinarantado ka na nila, lahat-lahat na. Sobra nilang kaululan sa buhay, nakalimutan na nila lahat ng ginawa nilang yon. After 5 years, 10 years, lalapit ulit sila sa'yo na parang wala silang ginawang mali. Di ba ganun yung mga yon? Kapal ng mukha na itong taong to. Parang nakalimutan niya yata yung lahat ng ginawa niya sa aking problema nung nakaraan. Pero lalapit na naman. Hintayin niyo yon. At doon nyo sila tulungan. Bati na kayo ulit nun. At least sobra na. Sobra ng pera yon. Ganun kakapal ng mukha ng mga yun talaga, no? Siniraan ka na, talagang lahat ng ginawa sa'yo. Tapos after ilang taon, pag kinausap ka, parang walang natatanda ang ginawang kalokohan sa'yo. Sobrang kakapal ng mukha talaga. Mababad trip ka na lang, kakapal na mukha. Itong mga taong to, nakakalimutan ba nila yung ginawa nila sa akin? Kung makipag-usap sa akin, parang wala lang. Ganun sila. Kaya tayo mag-adjust. Pag walang maitulong, patawarin yung sarili nyo, eh wala talaga eh. Wala talaga eh. Walang maitulong eh. Ang gagawin natin. Maging tapat, pasensya na, ito lang talaga pera ko ngayon. Kung anong sasabihin nila, okay lang yun. Ayos na yan. Okay na yun. Yun yung, siraan kayo, chismis kayo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ay okay na yun. Yun talaga eh. Magpa-asenso tayo na magpa-asenso. Hintayin nyo yung pagbalik nila. Paghingi nila ulit ng tulong. At that moment, bati na kayo ulit. Sila lang naman ang galit eh. Ikaw di ka naman galit sa kanila eh. Promise, lalapit ulit. Eh, meron ka na eh. Ay, o sige, eto meron. O, bati na kayo nun. Okay na kayo nun. May naalala si Kasasyon Lizelle. Same story, no? Ang gusto kong malaman, sa Pilipinas lang ba ganyan? Gusto kong malaman, sa Mexico ba ganyan? Sa Russia ba ganyan? Gusto kong malaman. Wala akong mahagilap na impormasyon. Ang alam ko lang sa Pilipinas kasi kultura natin to eh. Tayo lang ba yung ganyan? Ewan ko. Opo, sir. Ganun ba Kasosyong Nora? Tayo lang ba yung Opo. ganyan? Opo, sir. Kaya hindi tayo makalipad kasi nga yung taong pwedeng umasenso, tayo dito mga kasosyo, tayo ha, naniniwala ako, tayo mga kasosyo, tayo yung may malaking chance na umasenso ng sobra. Sa mindset natin, tulad ni Kasosyo Eric, hustler, sa prinsipyo natin na tira lang ng tira, testing, kahit mabigo, basta hindi ka manghinayang. Ito yung mga karakteristik ng magtatagumpay sa buhay eh. It takes time na lang talaga. Pero ang hatak sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, na every time na aangat tayo, meron silang paninira sa atin. Maski sa social media eh. Ngayon sa social media, mapapansin nyo, yung kanina pinag-usapan natin, kamag-anak, di ba po? Kamag-anak. Sa social media, nangyayari rin yan. Ngayon nga, yung usapan eh.
about kay Diwata. Nung paangat si Diwata, paangat pa lang ha, lahat nakikisabay sa kanya, bilib na bilib. Nakikisawsaw sa tagumpay ni Diwata. Nung nasa angat na si Diwata, ngayon naman, hinahatak naman siya pababa. Sinisiraan naman siya. Lang niya talaga. Oh. Para bang ayaw mong makita kung may nagtatagumpay. Pag naman may nagtatagumpay, sasakyan mo yun, gagatasan mo yun. Yun nga yung term kay Diwata, ginagatasan nung pangat siya. Nung nasa angat na siya, sisiraan naman siya pababa. Walang iya. Sa banda, ganyan din. Sa music industry, kapag yung mga unang banda, hindi pa sikat na sikat, solid yung mga fans niyan, solid. Pag umasenso na yung banda, naging mainstream na, titirahin naman yun nung mga dati na nilang fans na nagbago na sila, mukha na silang pera. Artista ganun din. Mga politiko ganun din. Sa una, tulong ng tulong. Totoo namang tumutulong. Pag napunta na sa higher position, kongreso, senator, may titira rin doon. Nagbago na yan. Mukha ng ano yan. Politikong politiko. Lagi na lang talagang may masasabi. May gawin kang tama, may sasabihin. May gawin kang mali, may sabihin din naman. Kaya tayong mga negosyante, ang aral kung late ko, hindi ko nabasa sa kung saan man o natutunan sa kaninong tao, na tibayan mo na lang yung dibdib mo sa sasabihin ng iba. Ikaw lang ang nakakaalam kung ang ginagawa mo tama o mali. Huwag kang makinig sa sasabihin ng iba kasi lahat ng sasabihin ng iba may sarili nilang motibo. Sa umpisa, pag sinabihan kang tama yung ginagawa mo, ayos yan, ayos yan. Ang motibo nun, makasabay sa'yo. Kapag naman nasa taas ka na, pag sinabi naman na mali ang ginagawa mo, mali yan. Tama naman ginagawa mo. Ang motibo kasi kaya sinasabing mali ng ibang tao, tigilan mo na yung ginagawa mo kasi natatakot kaming yumaman ka ng sobra. Tigilan mo na yung ginagawa mo kasi natatakot kaming umasenso ka ng sobra. Tama naman ginagawa mo, pero i-discourage ka. May sariling motibo ang ibang tao sa mga sinasabi nila. So, wag pakinggan. Yes, okay, pakinggan, pero wag yung maging decision making natin sa buhay. Sabi ni Kasasyong Eric, Boss Arvin, based on my experience, sa Macau po, kapag birthday mo, ikaw nililibre. Okay, sa Macau. Mga lokal sa Macau. Okay, yung mga kasama kong Chinese, kahit anong ibenta ko, binibili nila. Okay. Kahit din po dito sa Singapore, yung hatred and envy represents them, not you. Hindi rin ganyan sa Pilipinas. Ano? Sa Pilipinas, pag birthday mo, responsibilidad mo, paramdam sa iba na parang sila may birthday. Di ba? Pag ikaw may birthday sa Pilipinas, dapat mong paramdam sa iba na sila ang may birthday, hindi ikaw. Pero sa ibang kultura pala, no, pag birthday mo, ikaw pala nililibre. Sa Pilipinas, hindi. Pag birthday mo, lahat ililibre mo. Anak ng tinapa. Oo nga, no, mali yun ah. Pera mo na para sa sarili mo, gagastusin mo pa sa iba. Oo nga, no, mali yun ah. Dapat ikaw ang gaganansya. Tapos yung ito magandang punto. Yung mga kasama kong Chinese, kahit anong ibenta ko, binibili nila. Yan ang wala sa Pilipino. Sa Pilipino, pag pag nag-post ka ng kalokohan, todo yan. Todo comment, todo like. Pag nag-post ka ng binebenta mo, wala, nilalangaw yan. Parang kala mo hindi nakita ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Yun pa naman ang mahalaga sa negosyante. Yung una mong mga binebenta, yun ang mahalaga kasi unang ikot ng pera yun eh. At saka unang experience yun na umandar yung negosyo mo. Kaya masarap ka talagang bilan. Tulungan, yun ang tulong talaga. Bilan mo siya ng produkto niya, lalo na kung bago yung negosyo. Para maramdaman nung nagsimula nung negosyo na umandar yung negosyo, umikot. Hindi naman lagi na bibilan mo. At least yung una, makita mo bilan mo yan. Hindi ka bibilan nung mga kamag-anak mo, kaibigan mo dito sa Pilipinas. Kasi nga, parang tinulungan ka nilang yumaman eh. Parang tinulungan ka nilang umasenso. Ayaw nga nila nung umangat yung ibang tao sa buhay nila. Sa Pinas, bawal umangat. Sabi ni Kasasyon Junicer, magagalit ang kapitbahay at kamag-anak mo. Isa pa yan. Kapag nagnegosyo ka, sa Pilipinas, umasenso ka, ang magre-report sa'yo sa munisipyo,
na wala ka pang rehistro, yung kamag-anak na kapitbahay mo. Yun mismo. Yun mismo ang ano sa'yo, magsusumbong sa'yo. Kasi nga, ayaw ka nilang umangat. Sabi ka sa Lizel, ayaw ka nilang umangat kasi magmumukha silang tanga sa kamahirap. Pantay-pantay lang dapat kayo. Pare-pares lang tayong mahirap. Pare-pares lang tayong ano dito. Walang pera dapat. Walang aangat. Parang ganun. Walang aangat. Bawal umangat. Sabi ka sa Lizel, pag biday sa Pinas, gumagastos ka na, napagod ka pa, kakaasikaso sa mga kamag-anak at bisita. Tapos may pintas pa. Hindi masarap yung spaghetti. Tinipid yung sahog. May pintas pa, no? O, ba't ba natin napag-usapan yan? Ngayon, negosyante na tayo. Tapos ngayon, content creator pa tayo. Sa mga mata ng kaibigan kamag-anak natin, mga kasosyo, napakayayaman na natin. Yun ang tingin nila. Alam naman nating hindi. Kaya nga tayo nagko-content-content para umasenso pa eh. Kahit ayaw nyo naman talaga, di ba? Kahit ang ayaw nyo mag-upload. Pero dahil sa kagustuhan nating umangat, umasenso, gagawin natin kahit mahirap. Una pa lang, day one, pinaliwanag ko na sa inyo na ang pagko-content, dadagsain kayo ng uutangan kayo. Dadagsain kayo ng maninira sa inyo. At ang masakit, yung mga yon, mga kaibigan, kamag-anak yon. At pag hindi nyo natulungan, natanggihan nyo, ihanda nyo na mga sarili nyo, sasasabihin nilang hindi maganda, sasasabihin nilang paninira, sasasabihin nilang mga discouragement sa inyo. Nunukin nyo na lang. Huwag nyo nang damdamin. 7 taon na rin ako nagko-content, nadaanan ko na yan. Yung paangat ka pa lang, lahat na gustong sipsipin sa'yo, paano ka aangat? Ang aral mga kasosyo, ngayong content creator na tayo, negosyante pa, nunukin nyo lang po yung mga yon. Hayaan na natin sila. Babalikan natin, hindi natin sila iiwan ha, iba yon. Iba yung iwan mo lahat. Hindi natin iiwan yung mga kaibigan natin dati, mga kamag-anak natin. Hindi natin sila iiwan. Hindi lang natin sila papakinggan ngayon. Nandiyan pa rin sila, kaibigan pa rin natin sila kamag-anak. Pero kahit anong sabihin nila, hindi lang natin ipaprocess. Hindi lang natin dadamdamin. Magpakatatag tayo sa bagay na yan, mga kasosyo. Ihanda nyo ang sarili nyo sa bagay na yan. Walang karapatan ng ibang tao sa mga perang pinaghihirapan mo. Wala silang karapatan. Kaya wala silang karapatang isumbat kung paano mo gagamitin yung pinaghirapan mo. Pera mo yan. Hindi yun kasamaan, mga kasosyo. At iniingatan natin ang kada piso, kada dollar na kinikita natin kasi gusto pa natin itong palaguin. Dapat ang pera napupunta sa marunong magpalago. Kakahingi nila na ikakahingi, nilulustay naman nila, hindi dapat napupunta sa kanila yung pera. Isipin niyo yun. Sa inyo dapat mapunta yung pera kasi kayo ang marunong magpalago ng pera. Huwag nyo nang damdamin. Babalik sila. 5 years, 10 years, lalapit ulit yun. Hihingi ulit ng tulong. At that time, boss na tawag sa'yo ng mga kamag-anak mo. Kasi alam nila na nagwagi ka na sa buhay. Wala na silang tsansang pigilan ka pa. Nagwagi ka na. Kaya bata mo na yung mga yon. Atabs mo na sila. Hindi na kayo pantay eh. Masyado ka nang malayo. So, pagbaga, talo na sila. Talo na sila. So, bata mo na sila. Susunod na sila sa'yo. Pero pag may tsansa pa sila, pantay-pantay pa kayo, yan yung panlaban nila. Sisiraan ka, kukonsensyahin ka, hihingan ka ng hihingan ng pera kasi alam nila lahat ng pera mo dapat mapunta sa kanila para hindi lumago. Para mahirap pa rin tayong lahat.